ayan po, isang pagpalang gabi po sa inyong lahat. So, tayo po muna ay maghintay ng at least mga 5 minutes or more. So, bago tayo magsimula sa ating live stream sa gabing ito. Ayan, tayo po muna ay mag-tag, mag-mention, at i-share ang ating live stream sa ating mga Facebook friends, sa ating mga classmates, sa mga workmates, sa family or mga kamag-anak, o sa mga kilala natin. And then also, even sa strangers, sa mga random lang na friends natin sa tayo ay mag-share ng ating live stream sa YouTube. Ayan, muli po, good evening po sa lahat. Ayan, inayan ko po ang lahat na mag-mention ng ating mga Facebook friends dito sa live natin ngayon. Ayan. I-mention po natin yung mga, mga classmates, mga kaibigan, ayan, mga katrabaho. Ayan.
Ayan, at tayo po yung magsisimula na sa ating live stream at welcome po sa day 89 ng ating Speak live stream na may tema po na Preparing the Cities for the Return of the King na matatagpuan po sa Isaiah chapter 60. So para po sa ating pagsisimula ay tayo po muna ay manalangin at kami po ay samahan niyo sa panalangin. Sige po. Purihin ka, dakilang Diyos, patuloy kang pasalamatan, patuloy kang dakilain sa aming mga buhay, dakilang Diyos sa gabing ito. Lord, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, Panginoon. Patuloy na nagsusumamo sa iyong banal na pangalan, na patuloy mo kaming samahan, dakilang Diyos, dahil sa ganang aming mga sarili, Panginoon, wala kaming magagawa kung hiwalay kami, Panginoon, sa iyo at sa ganang aming mga sarili, Panginoon, ang aming kakayahan, ang aming mga isipan ay limitado, Panginoon, ngunit sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa sa gabing ito, Panginoon. Lord, patuloy ko din pong idinadalangin sa iyo ang mga manonood, Panginoon, maging ang mga nakakasubaybay, nakakarinig ng aming mga tinig, kung saan man ito, Panginoon, nakaabot dakilang Diyos ang iyong banal na salita. Panginoon, patuloy mong buksan ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, dakilang Diyos, nang sa ganun ay maunawaan din nila kung ano, Panginoon, ang nais mong iparating sa gabing ito, dakilang Diyos, kung ano ang mensahe na nais mo na malaman at maunawaan ng iyong mga lingkod, maging ng mga makikinig, Panginoon, sa iyong banal na salita. Panginoon, sa mga oras na ito pa lamang, angkin na namin ang katagumpay na nagmumula sa iyo, dakilang Diyos, dahil alam namin na ikaw ang Diyos ng kaayusan, ikaw ang Diyos ng kapayapaan, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa, at sa iyo lamang po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Ayan, so bago po pala kami magsimula, kami muna ay magpapakilala para sa mga hindi pa nakakilala sa amin. So ako nga po pala si Brother Chris Paraiso. Yan, just call me Chris po, not Christ because I'm not the Christ. Pero yung ibang mga ka-churchmate ko, tinatawag ako na Christ. Yan, pwede din po ang tawagin niya. So ako po ay from Peers of Men, Tapel. Ayan, at ako naman po ay magpapakilala din dahil hindi naman nga po lahat ng manonood natin ay kilala kami at kami po ay nakapag-speak na dito sa live stream last month, October po. At ngayon po ay mag-speak ulit kami at nawa ay hindi pa kayo nagsasawa sa aming mga mukha. Ako po si Sister Dana Rose ng FOM Tapil po. At kasalukuyan pong nandito ako ngayon sa Naga. Ayan po. At para naman po sa testimony, dadako na po tayo sa testimony at mauna po si Brother Chris. And so para po sa patotoo or testimony ko, yan. So ako po rin napapasalamat sa Lord. Yan, sa una-una sa lahat sa buhay, sa hininga, sa kalakasan, na patuloy yung sinusustain sa akin, sa pang-araw-araw, and also sa safe. Yan, kasi sa mga nakarang bagyo, kasi halos magkakasunod yung bagyo dito sa Bicol. Salamat sa Panginoon kasi ligtas naman ako dito sa Legazpi, and also yung family ko dyan sa Tapel. Yan, salamat sa Lord kasi okay naman sila dyan. And also, salamat sa Lord kasi safe din naman si Kuya na kasalukuyan niya nasa Taiwan. Kasi nagko-constant update naman sa GC namin. So, salamat sa Lord kasi nalaman namin na okay naman siya doon. And also, nagpapasalamat din ako sa Lord sa natapos na first semester namin this school year. So, salamat sa Lord kasi napagtagumpayan namin yung semester na ito. Napagtagumpayan ko ito dahil sa tulong niya. Sa kabila ng mga suspensions talaga ng mga klase. Yan, madami mga suspension na naganap. So, sabi, may mga ninonote ko yung classmate ko, sige, konting suspension pa. Magka-second sem na ngayon. So, although, madaming activities talaga kasi may mga suspension, ganyan. Salamat sa Lord sa wisdom, knowledge, and strength na
mapagtagumpayan ko yung mga bagay na yun, and also mga trials and challenges. Yan. Para din man mapatatag yung faith sa Lord. And also, salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito, yan, sa gabing ito na maging bahagi muli ng Speak Life live streaming. Yun. Sa Diyos naman po ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan. Ayan. At ako naman po ay mayroon ding patotoo. At ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niya na pag-iingat, patuloy na proteksyon ng Panginoon sa aking buhay, sa kabila ng mga pagkukulang, sa kabila ng mga pagkakasala, ay talagang hindi nagkulang ang Panginoon sa pagpapaalala, hindi nagkulang ang Panginoon na mahalin tayo, nakahabagan tayo. At salamat din sa Lord sa provision niya, dahil ako din po ay nag-aaral at nasa second year na. Salamat sa pag-sustain ng Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa aking pag-aaral din. Although hindi pa tapos ang aming finals. Ayan, salamat. Patuloy ko nang pinapasalamatan ng Panginoon sa katagumpayan dahil alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon sa journey kong ito. And salamat din sa Lord sa patuloy na pagbibigay niya ng wisdom, ng knowledge, and syempre ng kalakasan na makapag-speak, na makapagbahagi po sa inyo sa gabing ito. Dahil kagaya nga ng sinabi ni Brother Chris na sunod-sunod talaga yung mga kalamidad, yung mga bagyo dito na nararanasan namin sa Bicol. Pero again, patuloy na nararanasan natin na hindi nagpapabaya ang Panginoon sa ating mga buhay. At salamat din sa Panginoon sa muling pagbibigay ng pribilehiyo, ng opportunity na makapag-speak, na makapag-share po sa inyo dahil ito ay last wave na. Madali na pong matapos ang ating 100 days sa ating Speak Life live stream. Salamat sa Panginoon na kami po ay napabilang pa sa last wave na ito na makapag-share sa inyo ng salita ng Panginoon. At salamat din sa Lord sa boldness, sa katapangan, at patuloy ko rin talaga pinapasalamatan ng Lord at doon ko din talaga naaalala yung mga nakaraan na pag-mission, na pag-session namin dahil sa pamamagitan noon ay nahubog din talaga kami at nag-grow kami bilang individual at ngayon ay nakakasama at nakikita nyo na po kami sa live stream na ito na nagbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon sa mga oras na ito. At salamat din sa Lord sa mga kapagsubukan, sa mga panahon man ng kasalatan or kasaganahan ay patuloy kong pinapasalamatan at pinapupurihan ang Panginoon sa aking buhay. Ayun po. At kung tuusin nga, sinasabi ng karamihan na kulang ang isang araw para pasalamatan ng Panginoon. Pero dahil ang oras natin ay limitado, kaya sa Diyos lamang po ang lahat ng pagpurit at pasasalamat. Ayan po. Para naman po sa ating recap, yan. Kami po ay nakasubaybay sa FOM Main Antipolo sa live stream po nila nung nakaraang linggo. So doon lang din po kami nakinig ng preaching ni Pastor Aldwin. Yan. So yung tema po natin ngayong buwan ay yung Preparing the Cities for the Return of the King. I study on Isaiah 60. So yung na-share ni Pastor Aldwin nung last Sunday is una, binigyan ng kahulugan yung meaning ng word ng arise. Yan. Ano ba meaning na itong word na arise na ito? So, sabi niya, ito ay stand up, position yourselves, and assume your calling, stop living at the background. And also, nabanggit din na stop being passive Christians or yung indirect, yung nasa likod, or yung nakatago behind the curtains. Kumbaga, hindi lang kasi talaga tayo taga-upo or taga-nood sa simbahan, ganyan. Meron din tayong responsibility o dapat maging active din tayo bilang naglilingkod sa Panginoon. And also, hindi emotion yung ina-address ng Lord dito. It's not being encouraged or motivated lang, ganon. It's being spiritually ready, firm, nakatayo, at aware. Yeah, it's like parang isa kang gwardiya, di ba?
Kung na-imagine nyo sa mga nakita yung baga sa mga establishments na mayroong guard, di ba? Naka-ano, di ba sila talaga, naka-position sa kung saan ano sila, nakatayo, being aware sa kung ano man nasa paligid nila kasi may babantayan sila, di ba? So, ganun din tayo, dapat ready tayo sa mga uncertainty o yung mga bagay na hindi natin naasahan. And also, yung pangalawang word na define is yung shine. Yan, shining, shimmering, splendid. Ano bang meaning ng sa shine dito? Sabi dito is yung magliwanag ka. Yan. So, pero hindi ibig sabihin na magliwanag ka is, it doesn't mean na create your own light. Okay? So, meaning lang na ito, na reflect the light that is reflect Him or yung liwanag na meron ang Lord natin. And also, people who hates darkness will go to the light. Yung mga taong ayaw na talaga sa dilim, syempre lapit sila doon sa liwanag para maliwanagan sila. But people who loves darkness will stay away from the light. Kabaliktaran naman na yung mga taong gusto sa dilim, ano talaga yan, iiwas talaga yan sa liwanag. So kung meron kang ilaw, tayo mismo, sa atin, that means makakatulong ka. So you're placed in a position na tumulong kasi ikaw yung nakikita nila ng liwanag. So dapat lapit talaga yan sa iyo. But people who naturally hate light naman will naturally hate you. Next is yung free will. About sa free will naman. So na-discuss ito ni Pastor A. Sabi niya dito is your free will has impact sa pamumuhay mo. Di ba? Kasi hindi naman tayong ginawang robot ng Panginoon na may controller, di ba? Hindi. Binigyan niya tayo ng free will sa atin or kalayaang mamili. Pero yung free will is not the freedom to live. It is living on what you have chosen. Yan, kailangan mo kasing maranasan yung consequences ng pinili mo. So that's free will, hindi yung gagawin mo lahat ng gusto mo, di ba? Ang free will naman kasi it is a gift from the Lord and you have to be responsible for it. And also, free will is para maranasan mo yung consequences ng choices mo sa buhay. Whether it is good or bad man, lahat ng mga ginagawa natin, actions natin, is meron talaga itong outcome. Whether mabuti man yan or masama, lagi siyang may outcome. Okay. And also, sometimes, God puts you in a situation or position na parang hindi mo kaya or parang nahihirapan ka, ganyan, or ang hirap, ganyan. Pero we're not just aware sa kung ano yung dapat natin gawin kasi yung una nakikita natin ay yung problema. And minsan, the only solution ay yung parang aasa tayo sa ibang tao para ako makaalis doon. Pero that could be the case daw. Pero mali yung asal na hinihingi. Ganun. And also, ilalagay ka talaga sa Lord, ng Lord sa mga ganyang pagsubok, not to destroy us, but to level up our spiritual. Yan. Pero minsan kasi yung problema is, mas nakita natin yung problema. Yan lang. Kaya kailangan ng review kasi kung hindi baga tayo minsan na-review, parang hindi tayo nagiging aware, ganyan. So kung wala kang awareness, paano magagawa ng paraan? Paano aaralin or paano mag-discipline yung sarili mo? At the same time, paano kalalago? So yun daw yung concept ng review. And also, yun nga, obstacles are placed so that you will grow. And then, yung isa pang key point dun sa ni Pastor A last Sunday is, the only way to seek personal growth, o yung the only way na mag-grow ka, is to seek others' growth. Yan, hanapin mo yung paglago ng iba, yung magmalasakit ka sa paglago ng iba. Kasi it's putting yourself for the sake of your friends. Yan. Kasi sa new commandment ng Panginoon is love them as I have loved you. Na sinabi ng Lord, that I laid my life for your sake. Yung kapakanan ng iba. Okay. Pero, if you always look at yourself, kung palaging tayong tumingin sa sarili ng kakayahan, sa kakulangan ng ministry, yan. Then, palagi na lang yan, parang puro reklamo na lang kung ganon. At yung tanging bunga lang na magkakaroon is galit or nanakit, ganyan. Kaya ayon, the only way to seek spiritual growth is to seek others' growth. Ayan. At bago naman po tayo dumako sa exhortation, bago po tayo dumako sa pag-share ng salita ng Panginoon, may nais lamang po akong sa inyo.
i-challenge sa mga manonood natin ngayong gabi. Yan. So, meron pa akong challenge sa inyo ngayong gabi habang nanonood kayo ng live na ito. Yan. Ang challenge ko sa inyo is guess the hashtag challenge. Yan. So, kumbaga kung ano yung feeling nyo na overall message na nais naming ma-share sa gabing ito, yun yung i-hashtag nyo, ilalagay nyo dyan sa comment section sa baba. Okay, may clue akong ibibigay. Yung unang clue is, tatlong English words. And also, yung second clue, title of a song. Yan. And also, yung third clue, yun, yung parang pinaka-overall message namin ngayong gabi. Okay, kaya, mag-comment lang kayo dyan ng hashtag, kung ano mga hashtag yung naisip nyo, para more chances of winning. Kasi kung sino man ang makahula ng hashtag natin for tonight, ay magkakaroon ng isang masigabong palakpakan. Mag-PM na lang sa akin. Yan. So para po sa exhortation natin sa gabing ito, nibigay ko na po kayo din para sa unang sasalita. Ayan. At salamat po sa recap. At comment down below kung ano daw ang inyong mga hashtags sa gabing ito. Ano po? At ako po muna ang magbabahagi para sa first part ng ating exhortation at ang key verses po natin ay matatagpuan sa Isaiah chapter 60 verses 1 to 3. At alam po namin at alam ko na siguro ay ilang beses na rin natin itong napakinggan dahil nga po ay may mga nauna nang nag-share sa amin ng mensaheng ito. Pero again ay pinapaalalahanan din tayo ng Panginoon na hindi lang dapat ito manatili or maging stagnant sa ating mga puso lang, hindi lang ito manatili sa puso natin, sa isip natin, or sa tenga natin, kundi dapat ay may ginagawa tayong paraan. Kung paano ba talaga tayo mamuhay, kung ano ba talaga yung pinakamalalim na mensahe ng theme natin para sa December. Ano po? So, basahin po muna natin yung Isaiah chapter 60 verses 1 to 3. Sabi po dito, ikaw ay bumangon, magliwanag ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. So, kung mapapansin po natin, kasi po ako ay habang inaaral ko po ito, excuse me po, ay dun ko napansin na yung mga tema natin ng mga nagdaang buwan ay sobrang sakto talaga at hindi pwedeng sabihin na binasta-basta lang. Kasi kung napansin po ninyo, ay parang may sequence siya or pasunod-sunod yung nangyari na from possessing the cities to proclaiming Christ in the cities at ngayon naman po ay preparing the cities. Ano po? At di ba po kapag darating ang hari, hindi pwedeng hindi nakahanda yung mga kawal. Hindi pwedeng madilim yung lugar o yung lungsod, kundi kailangan nagising lahat ng kawal, lahat ng alipin, at handa, at maliwanag yung lungsod. Ano po, kung mapapansin nga natin kapag may mga artista o mga sikat na mga tao, may mga pa-red carpet pa yan sila. Ano po, hindi pwedeng binabasta-basta yung mga ganyang bagay. So, ano yung dapat natin na malaman dito? Na kapag ito yung mensahe na narinig natin, hindi dapat natin ito binabasta-basta dahil dala niya or yung hari, yung king, ang may kakayahan or may authority at kapamahalaan sa lahat ng bagay. Dala niya yung presensya at kaluwalhatian. So, ano po ba itong presence na ito? Sa mga nagtatanong po, ito ay presensya ng Panginoon or gabay mumula sa Panginoon or pagiging kasama at gabay ng Diyos. And ang glory naman po, ito ay kaluwalhatian ng Diyos.
kung atin po itong i-relate sa ating mga buhay sa mundong ito, kung mapapansin po natin sa mundo natin ngayon ay marami ng dilim, hindi siya literal na sobrang dilim ng paligid natin, kundi ito yung mga tinatawag nating discouragement, stress, anxiety, ano pa ba, depression, broken families, corruption, iba't ibang issues, addiction, yan yung mga tinatawag na kadiliman. At minsan, pati tayo po ay parang nadadala na din ng dilim at ng pagod na yan. Pero ngayong gabi ay may mensahe ang Diyos para sa atin na arise, tumayo ka, 'di ba? Magliwanag ka, for your light has come, dahil dumating na ang iyong ilaw, ang iyong liwanag. Ano po? Yung kagaya nga nung sa recap ni Brother Chris kanina, ibig sabihin ng arise doon ay tumayo ka, gumising ka at humanda ka. At yung shine naman po ay magliwanag, magpakita ka ng kabutihan. And yung light naman po doon na sinasabi, ito ang Lord. Ito ang ilaw ng buhay. So, nabasa na po natin yung key verses natin sa Isaiah 61:3 dahil mahalaga pong maintindihan natin ito. At bago po tayo dun dumako sa mga key points natin, ay mahalagang maintindihan muna natin yung historical background nito. Although may mga nagbahagi naman po nito, kaya short background na lang po yung aking ibabahagi sa inyo. Dahil kapag alam po natin kung saan at kailan ito isunulat, ay mas mauunawaan natin ito. Ano po? Dahil hindi naman po pwede na basta lang tayo makinig, basta lang tayo magbasa, pero hindi naman po natin nauunawaan. At dapat din po na alam natin kung ano yung pinakamalalim na pinanggalingan ng tema natin na ito. Dahil ito po ay salita ng Diyos. At ito po ay kung paano niya tinatawag ang bawat isa sa atin na maging ilaw sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapaligiran man, even sa ating bansa. Ano po? So, may mga nabanggit po doon, kagaya ng mga previous na nag-share sa ating live stream, yung tinatawag na exile. Ang Israel po ay ipinatapon sa Babylon dahil sa kasalanan nila. Lungsod sa templo, pamilya, and yung buhay spiritual nila nasira. Yun po yung rason. And sinasabi din po na sila ay nasa state of darkness. At para bagang ang nararamdaman nila ay nawawalan sila ng pag-asa at parang feeling nila inabandonan na sila ng Panginoon. Feeling abandoned sila. At yung Jerusalem po ay tinawag na forsaken at desolate. Basahin nyo na lamang po sa Isaiah 62:4. Ano po? And yung Isaiah 60 ay isa din siyang prophetic promise na nagbibigay sa atin ng pag-asa at ng pangako. Ano po ba yung mga pag-asa o yung pag-asa o pangako na ito? Una dyan ay yung restoration. Ito yung pagbabalik ng buhay at ng lungsod. And pangalawa dyan ay yung revival at pangatlo ay yung healing or pagaling ng mga sugatang puso. At ngayon po, dahil nabasa na natin yung Isaiah 61:3, tignan natin kung paano tayo tinatawagan ng Diyos. Kung ano yung pagtawag sa atin ng Panginoon na tumayo kayo, magliwanag kayo at maging handa kayo para sa pagbabalik ng hari. Ano po? So, dito sa verse 1 natin, sabi dito, ikaw ay bumangon, sumilang ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sa English po, sabi dito, arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord rises upon you. Darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you and his glory appears over you. Nations will come to your light and kings to the brightness of your dawn.
So, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, yung sinasabi ditong arise ay tumayo at gumising tayo at humanda para sa pagbabalik ng hari. At yung shine naman po ay gaya ng nabanggit ni Brother Chris kanina, magliwanag. Pero hindi lang po ito basta sinasabi na magliwanag, kundi kailangan mag-reflect sa atin or mag-reflect ng kabutihan ng Panginoon. Na kung paanong pinaparanas ng Panginoon sa atin yung kanyang kabutihan ay dapat ganun din yung ginagawa natin sa ibang tao. Yun po yung ibig sabihin ng magliwanag or shine. And yung light po, ito ang Panginoon. At yung nations naman na sinasabi dito, it could be our family, mga tao, at mga mahal natin sa buhay, even community natin, or even yung bansa natin. Ano po? At ngayon, pag-usapan natin, isa-isa yung mahalagang bahagi ng verses 1 to 3. At ang mga aral para sa ating buhay and even sa mga tao na nanonood po ngayon. So, may key points po ako dito. Yung point 1 po natin ay ito yung sinasabing arise or gumising at tumayo na makikita po natin sa verse 1. At ang tawag ng Diyos sa bayan na pagod, 'di ba? Yung sabi ng Panginoon, "Uy, gumising ka, bumangon ka na, maghanda ka na." Parang alarm lang natin sa bahay pag madaling araw. Yung mga magulang natin, yung mga mama natin, ano po, kapag may pasok sa paaralan, ganyan yung ginagawa nila na pinapaalalahanan tayo. Sila yung nagiging alarm natin. "Uy, may pasok ka pa, bumangon ka na." Ganyan yung ginagawa nila. Dahil hindi tayo makakapag-aral ng maayos sa pinakaumpisa pa lang kung hindi tayo babangon, kung wala tayong gagawing action. Ano po? So, tinatawagan tayo ng Panginoon or may panawagan ng Panginoon sa atin na bumangon tayo, tumayo tayo at maghanda tayo. Ano po? And ito ang panawagan ng Panginoon sa mga bansa o bayan na pagod, sugatan at nawalan ng pag-asa. So, konting lang po, historical insight, na yung Israel, naramdaman nila or pakiramdam nila na parang matagal na silang talo or natalo sila at parang powerless during exile dahil nga sa sila ay pinatapon, no po, dahil sa kanilang mga pagkakasala. Pero ang sabi ng Diyos, tumayo ka dahil hindi pa tapos yung plano ko para sa iyo. Wake up, gumising ka, magliwanag ka dahil hindi ka pa nga nagsisimula, wala ka pang nasisimulan, di ba? Feeling mo ay kinakawawa ka na at parang wala ka ng pag-asa. Diba? And dapat din po nating malaman sa mensaheng ito na yung tunay na revival begins with awakening. Yung tunay na revival pala ay nagsisimula sa pagising sa ating mga natutulog na puso. Na po, dahil kagaya nga ng mga narinig ko nung una na kahit ilang beses man tayo dyan na mag-revival, araw-araw or linggo-linggo sa simbahan, kung hindi naman or walang pagbabago sa ating mga puso, wala pa rin mangyayari sa ating buhay. Hindi pa rin tayo magiging ilaw sa ibang tao. Po. And lesson din sa atin na walang transformation sa lugar natin, walang transformation sa city or sa bansa natin kung tulog ang mga anak ng Diyos. Yan yung dapat din po natin malaman. And naging paalala din nga po siya, especially sa akin personally, na bakit parang naisip ko na bakit kaya hanggang ngayon ay may mga tao pa rin talaga na hindi nakakilala ng kakunawan ng salita ng Panginoon. Pero dapat pala nating malaman na nagsisimula sa atin o magsisimula sa atin yung pagbabago. Magsisimula sa atin yung liwanag bago tayo magsilbing liwanag sa ito. Dahil again, tayo po ang titingnan ng mga tao. And hindi lang po tayo yung nadadamay dito, kundi lalo't higit yung pangalan ng ating Panginoon. Po. And kagaya nung sa Romans 13:11, ano pong sinabi doon,
At ito yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. So, bakit kaya paulit-ulit na pinapaalala sa atin yung mga bagay na ito, yung mga salita na ito, na bumangon na kayo, gumising na kayo sa pagkakatulog ninyo, at tagal na panahon na kayong natulog. Diba? Hindi ito literal na tayo ay tulog na matagal na panahon, kundi yung spiritual natin mga buhay. Kailangan na kumilos na tayo habang may panahon pa, habang may oras pa, habang malaya pa tayo na makapagbahagi, habang hindi pa limited yung resources natin para makapagbahagi ng salita ng Panginoon. At tayo ay maswerte nga, 'di ba, na nakakapagbahagi pa tayo ng salita ng Diyos ng malaya. Kung tutuusin ay napakaswerte pa natin dahil sa ibang bansa, sa ibang mga lugar ay nagkakaroon na ng hulihan ng mga tao, nuhuli na lang mga pulis, yung mga nangaral ng salita ng Panginoon, nagtatago na lang sila. Ano po? Kaya i-grab natin lagi yung opportunity na makapag-share ng salita ng Panginoon. Dahil again, hindi lang po ito basta responsibilidad, kundi dapat ay magsilbi ito sa atin na paalala na bilang mga lingkod ng Diyos ay kailangan natin gampanan yung tungkulin, yung ministry natin. Dahil lahat po tayo may ministry. At naalala ko po yung sinabi nga po ni Sister Nori nung siya ay nagbahagi na sinasabi na ang ating mga pamilya, family is our first ministry. So, kailangan na nakikita talaga sa ating mga buhay yung totoong liban. No po? So, ano yung dapat na maging application nito sa atin? Na dapat tumayo tayo at labanan natin yung kasamaan, kasalanan, and even yung complacency. Ito yung pagiging kampante. Dahil hindi po sa lahat ng oras ay nakakatulong o makakatulong sa atin yung pagiging kampante natin sa ating mga buhay. Ano po? Minsan yung pagiging kampante natin ay nauuwi sa mga masasamang bagay na hindi na natin namamalayan na imbis na mas mag-grow tayo, mas lumago tayo at mas lumalim yung pagkakilala natin sa Panginoon, ay baliktad yung nangyayari. Ano po? At kailangan na tumayo tayo para sa misyon na pinapagawa ng Panginoon sa atin. At tumayo tayo sa pananalangin at sa pagbababad sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pagbabasa ng Biblia. Kapag gumising tayo, handa ka na para sa susunod na hakbang. Diba? Ibig sabihin ay gising na yung katawan mo, gising na yung kaluluwa mo at ready ka na para sa susunod na magiging hakbang. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang pagtatanong, reklamo sa Panginoon kung ano ba yung susunod na hakbang. Kundi kapag gumising ka sa iyong spiritual na buhay, ibig sabihin ay handa ka na lumaban at tumulo. At may paninindigan. Pero hanggat hinahayaan natin na manatili ka na lang sa ganyang sitwasyon, walang pagbabago at paglago at wala ding kaliwanagan. Kaya bago natin asamin na makasama natin yung pamilya natin at mga mahal natin sa buhay, sa paglilingkod, dapat tayo muna. Dapat makita muna sa atin yung paglago, yung pagbabago, yung pamumuhay natin. Tayo muna yung magliwanag at makakitaan na may Diyos talaga tayo sa buhay natin. Dahil di naman po yung sa atin na mga mananampalataya na madalas tayo nakukwestiyon sa bagay na yan na may Diyos ka ba talaga sa buhay mo? Dahil lang sa nakikita sa atin na mga pagkilos natin, sa pamumuhay natin. Kaya kailangan na maging maingat din po tayo at maging gising, maging mapagbantay sa ating mga sarili kung yung ating ginagawa ba ay nakakapagbigay pa ng kaliwanagan sa ibang tao o nakakahawa na yung dilim na naidudulot natin. So dito naman sa ating point 2, ito yung tinatawag naman na shine or magliwanag dahil dumating na ang ilaw.
So, kagaya ng sinabi ko kanina, yung shine, hindi lang siya yung bastang magliwanag ka, kundi sinasabi dito na dapat mag-reflect yung kabutihan ng Diyos na ipinaparana sa atin, mag-reflect sa mga tao na gusto din natin na maliwanagan. Dahil ang Diyos nga yung ating liwanag. At hindi tayo ang ilaw or hindi tayo yung source, kundi ang Panginoon, yung source ng ilaw na yan. At yung shine, ito yung ipakita natin, yung kahabagan ng Diyos, yung presence ng Lord, yung glory ng Panginoon, ng Diyos na buhay natin. At kung i-relate natin ito bilang mga believer, o bilang mga mananampalataya, ay hindi na tayo yung dapat na nagmamay-ari ng buhay natin, kundi ang Panginoon natin. Dahil ang sabi ng 1 Corinthians, binili niya na tayo sa isang halaga. Sabi dito sa 1 Corinthians 6:20, "For you were bought at a price, therefore honor God with your bodies." So, kung sa Tagalog po, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Panginoon. Ibig sabihin, wala na tayong karapatan na magreklamo, wala na tayong karapatan na magduda, wala na tayong dapat pag-aalinlangan kung babangon ba tayo o hindi. Dahil again, hindi na tayo yung nagmamay-ari ng katawan natin ito, ng buhay natin ito. At ang masusunod na dapat sa buhay natin ay hindi tayo, hindi yung ating mga sarili, kundi ang Diyos na pinaglilingkuran natin. At walang sino man ang makapagbibili pa sa atin dahil sinasabi nga dito na past tense, binili na tayo ng Panginoon. Siguro kung hindi sinabi na binili na, kung sinabi dito na bibilhin pa lang, siguro ay dyan, pwede pa tayong magreklamo, pwede pa tayong magduda at mag-back out. Pero dahil sinabi dito ng Panginoon, binili ko na kayo sa isang halaga. Diba? At kung anuhin natin sa mga Israelita or sa Israel, ay in Israel, they lost the glory during exile. At ngayon, ay pinaparanas ng Panginoon yung presensya niya, hindi para i-tolerate yung mga maling ginagawa natin. Hindi pinaparanas ng Panginoon yung pagiging mahabagin niya, yung pagiging mapagmahal niya sa atin, hindi para i-tolerate yung mga maling ginagawa natin, kundi para ipakita at iparamdam talaga sa atin na kinahabagan niya tayo. Dahil again, sabi ng Panginoon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi niya doon na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan, sa halip nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Walang exemption. Sabi ng 2 Peter sa lahat. Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa pagkakasala. Okay, pero sa kabilang banda naman, kung babasahin natin yung Romans 11:22, sabi doon na dito nakikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Ngunit, sinabi doon, ngunit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Diba? Pero kung hindi tayo mananatili sa kabutihan ng Lord at kung patuloy na magiging matigas yung ating mga ulo, ay huwag na natin asahan pa yung kabutihan na yan, kundi yung kabagsikan na yan na pangit ng Panginoon yung asahan natin sa buhay natin. Ano po? At yung sinabi nga dun sa John 8:12 na ako ang ilaw ng sanlibutan at sa pamamagitan ng Panginoon ay liliwanag or may liwanag tayo sa mundo. So, dapat na maunawaan natin sa point 2 natin na ito dito sa shine, magliwanag tayo dahil dumating na ang ilaw, ay kailangan na lumiwanag tayo sa pamilya natin. Kung may mga hindi man pagkakaunawaan, kung may mga misunderstandings man, ito yung panahon, panawagan sa atin ng Panginoon na ito yung panahon ng pagpapatawad, pagmamahal, at kailangan na magsilbi din tayong liwanag sa
sa ating paaralan, sa ating mga kaibigan, kaklase man, at kailangan din natin magsilbing liwanag sa ating lugar nang siyempre may respeto pa din at pagpapasakit. So, ngunit sa paligid, hindi talaga maiwasan yung kadiliman. Ano po? So, tingnan natin kung paano tinutugunan ito ng Diyos, yung kadiliman na ito. So, sa ating point 3, ito yung darkness covers the earth. Pero mas malakas yung liwanag ng Panginoon. Diba? Kung mababasa natin dito sa verse 2, sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Hindi lang sa akin, hindi lang kay Brother Chris, kundi sa lahat ng nanonood at sumusubaybay at nakakarinig ng tinig na ito, makikita sa atin at sisikat sa atin yung kaluwalhatian at liwanag na ito sa kabila ng kadiliman. Na po, itong kasalanan na ito or itong kadiliman na ito yung kasalanan or kalungkutan man or yung tinatawag nating spiritual blindness na sinasabi. But the Lord rises upon you. Ito yung sinasabi naman dito na sa kabila ng kadiliman, may liwanag pa rin. Mas lamang pa rin or mas malakas pa rin talaga ang Panginoon. Mas malakas ang liwanag ng Diyos kahit madilim sa paligid. And yung mga Israelites kasi that time, or yung Israel ay surrounded sila ng pagan nations. And sila ay talagang parang nawawala na ng pag-asa and displaced. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, kung anong gagawin nila. Dahil nga sa punong-puno na ng kasamaan talaga yung kanilang lugar and even individual na mga tao ng panahon na yon. And yung pinakamalaking kasalanan naman na patuloy pa rin talaga na nararanasan sa kapanahunan natin ngayon, ito yung kasalanan. Ano po? Pero ang Lord, sinasabi nga natin kanina, ang Lord yung ilaw and siya yung nagdala ng bagong simula. New beginning at pag-asa sa atin. And yung dapat na maging application naman ito sa atin na huwag tayong matakot sa dilim sa paligid natin, knowing na may Diyos tayo sa buhay natin. Diba? Huwag tayong matakot sa mga kapagsubukan, huwag tayong matakot sa uncertainty, kagaya ng sinabi ni Brother Chris. Huwag tayong matakot sa anuman na nararanasan natin, na kapagsubukan, knowing na may Diyos tayo sa buhay natin, na mas malakas kaysa kadiliman, kaysa sa dilim. Ano po? And dapat din nating malaman na dapat ang Diyos yung maging carrier ng light. Hindi dapat tayo. Diba? Hindi dahil hindi naman tayo talaga yung source ng liwanag na yan, kundi ang Panginoon. At dapat din na ipakita natin yung liwanag na yan sa pamilya natin, sa mga kaklase, gaya po ng sinabi ko kanina, sa mga lugar man na kinaroroon natin, dapat nakikita sa atin yung liwanag na yun. Dahil kapag tayo ay nagliwanag, hindi lang tayo ang nakikinabang. Di ba po? Hindi lang tayo nakikinabang pag tayo ay nakakaranas ng kaliwanagan, kundi ang buong lungsod or ang buong bayan. Diba, kagaya kapag nag-brown out, tuwang-tuwa tayo kapag bumabalik yung kuryente. Diba? Kaway-kaway sa mga taga-costa dyan na laging brown out. Ayan, diba? Lahat tayo, hindi lang isang tahanan yung masaya kapag bumabalik yung kuryente, kundi lahat sa barangay masaya. Diba? Lahat ng tao, maging yung mga tao na nasa paligid natin, apektado. Siyempre, kapag nag-brown out, apektado yung mga tao sa barangay. So, basically, kapag wala sa atin yung liwanag o hindi tayo nagliliwanag, ay hindi din nagliliwanag yung mga tao na nasa paligid natin. Hindi po ito literal na nagliliwanag na may liwanag tayo na dala-dala or may flashlight or kung ano pa man. Kundi liwanag na kailangan nakikita sa pamumuhay natin
yung liwanag na yun. Dahil yung liwanag na yun or yung ilaw na yun ay ang Panginoon. So, basically pala, kapag hindi ako nagliliwanag or sobrang dilim, sobrang punong-puno ng kasamaan yung puso ko, yung isipan ko, ay apektado rin pala yung mga tao na nasa paligid ko. Yes, apektado yung mga tao na nasa paligid natin. Ganun lang po yung kasimple. And dito naman po sa ating verse 3, sa ating point 4 po, nations will come at ang buhay mo ay gagamitin ng Diyos para sa iba. Sabi dito ng verse 3, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Nations will come to your light and kings to the brightness of your dawn. So yung nations, kagaya ng sinabi ko kanina, pamilya, lugar, leaders natin, kabataan, and yung brightness naman or yung dawn, ito yung kaliwanagan or yung bagong simula, new beginning. So kapag lumiliwanag ka, hindi ikaw ang nakikita ng tao, diba? Kundi ang Lord sa buhay mo. Ibig sabihin, kapag nakikita yung pagbabago, improvement sa buhay mo, kagaya na lang ng mga kapatiran siguro natin na noon ay unbeliever, pero dahil sa kabutihan at kahabagan ng Panginoon ay believer na ngayon, di ba? May mga ganyan talagang scenario sa buhay natin na kapag lumiliwanag tayo or kapag nagbabago yung buhay natin, may transformation from unbeliever papuntang believer, ay may mga maririnig tayo na rumors, mga pangungutya ng tao na, uy, banal na siya, oh, di ba? Holy na, banal-banalan, ganun yung mga maririnig natin. Pero again, hindi dapat tayo madismaya sa mga ganitong bagay dahil sinasabi naman sa kasulatan na i-expect na natin na makakaranas tayo ng mga pag-uusig ng mga pangungutya dahil tayo ay tinanggap natin ang Panginoon. Naglilingkod tayo sa Panginoon. So, asahan na natin na hindi mawawala yung mga bagay na yun. Ano po? At city transformation starts with God's people. Gaya ng nabanggit ko kanina, na walang pagbabago or paglago sa isang lugar or for example, sa congregation, walang paglago o pagbabago kung mismong yung mga leader ay hindi makakitaan ng paglago at pagbabago. At sa mga naging pagtuturo nga po ni Pastor Aldwin, ayan, sinabi niya na kung sasabihin ko na maglagay kayo dito ng basura ninyo, pero wala naman silang nakikitang basurahan, so anong gagawin ng mga tao? Diba? Kung hindi naman talaga nakikita sa atin na dapat din nilang sundin or dapat na ganun din yung ginagawa nila, syempre hindi sila susunod. Kailangan na tayo sa ating magsisimula yung pagbabago at paglago. At hindi lang natatapos doon, kundi after nun ay dapat may malasakit na din tayo sa ibang tao. Kagaya ng mga napag-aralan din namin nung kami ay nagmimisyon na yung doon ko na-realize talaga na sinabi ni Pastor na yung tunay na minister or yung tunay na paglago spiritual ay yung hindi na sarili mo yung iniisip mo, hindi na sariling kapakanan mo yung iniisip mo at pinagtutuunan mo ng pansin, kundi yung kapakanan na ng ibang tao yung dapat natin isipin. Diba? At doon yun magsisimula yung liwanag na yun. And kapag lumiwanag ka, hindi ikaw ang nakikita ng tao talaga, kundi ang Panginoon. So, ano yung dapat natin gawin para mangyari to? Pwedeng sa pamamagitan ng mga patotoo natin, diba, testimony, ay makakapagpakilala tayo sa iba na may Diyos tayo sa buhay natin. Tapos, yung pagbabago natin, nakakapag-inspire din ng maraming tao sa lugar natin at tao sa paligid natin na may Diyos talaga tayo na pinaglilingkuran. At yung pagsunod din natin sa Panginoon ay makakapagbigay din ng liwanag sa ibang tao. Kung paano ba talaga tayo sunod sa Panginoon, kung papetiks-petiks lang ba yung ginagawa natin, kung ayahay lang ba tayo sa buhay pananampalataya natin, di ba? And
kailangan talaga nating malaman, maunawaan sa mensaheng ito na ang Panginoon lang naman talaga yung tunay na liwanag. At siya yung nagdadala ng bagong simula at pag-asa. And yung darkness naman, ito yung kasalanan na nagsiseparate sa atin from God. Pero, sa pamamagitan ng Panginoon, when Jesus came, died, and rose, remove niya yung kadiliman na yun. At nagbigay siya or nagdala siya ng kaligtasan, hindi lang para sa specific na mga tao, kundi para sa lahat ng tao. So, if you receive Him, ibig sabihin may liwanag ka, may purpose ka at may mission ka, hindi ka design or background lang sa church. Di ba kagaya ng sinabi ni Brother Chris kanina at napakinggan ko din po siya sa live ni Sister Weng Reyes. Ayan, yung sinabi niya doon na hindi po pwede na background lang tayo sa church, taga-upo lang tayo, taga-kanta lang tayo, taga-palakpak lang tayo. Kundi dapat sa sarili mismo natin, alam natin na may ipinapagawa din ang Diyos sa buhay natin. Kaya ngayon, yung pagkakataon natin, opportunity na tumayo at magliwanag tayo. At hindi po aksidente na nandito kayo ngayon, nakikinig at nakasubaybay sa aming live sa mga oras na ito, kundi ito po ay kaparaanan ng Panginoon para malaman nyo din, maintindihan ang salita ng Diyos na totoo nga pala na hindi tao yung dapat namin tingnan, kundi ang Diyos dahil siya yung liwanag na nagbibigay o source sa mga tao na mananampalataya. And kailangan na nag-shine talaga. Let His light shine upon you or through you sa pamamagitan natin ng mga mananampalataya. Kaya ito rin po talaga ay kaparaan ng Diyos na magkaroon ng live stream dahil para po maabot din yung mga tao na hindi natin nababahagi na ng salita ng Diyos. Salamat sa mga ganitong kaparaanan ng Panginoon talaga na kung titingnan natin, siya na mismo talaga yung gumagawa ng paraan para yung mga mananampalataya ay bumangon, yung mga mananampalataya ay kumilos dahil siguro ay tinatamad or tulog pa yung mga spiritual na buhay. Kaya salamat sa Panginoon sa mga kaparaanang ito na maabot yung mga tao na dapat na makaunawa din talaga. Dahil alam naman natin na hindi selfish ang Panginoon at walang itinatangi ang Diyos kahit kailan. Kaya nais niya na lahat tayo makaunawa, lahat tayo ay maligtas, lahat tayo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kailangan na may mga katanungan tayo sa ating mga buhay. Una dito, ano kaya yung ginigising ng Lord sa buhay ko ngayon? Pananampalataya ko ba? Pag-asa ba? Or kung ano-ano pa mang bagay? At pangalawa, paano kaya ako magliliwanag sa pamilya ko? Paano kaya ako magliliwanag sa workplace ko, sa paaralan ko, sa mga kaibigan ko? At pangatlo, takot ba ako sa dilim ng paligid o nagtitiwala ako sa liwanag ng Lord? Diba minsan nagiging tayo dyan, na saan ba talaga ako dito? Sa liwanag ba na galing sa Panginoon or sa dilim? Or magiging stagnant ako or mananatili ako doon sa kadiliman na yun, sa mga problema ko na yun. Diba? And may choice tayo. Rather nang na banggit sa amin, paalala sa amin ni Pastor na may choice tayo. It's either we stay and fight or run away. Takbuhan na lang natin yung mga problema na yan, mga pagsubok, or yung dilim na yan, o isipin natin na may source ng liwanag natin. Diba? Kasi kailanman, hindi talaga natin matatakbuhan. We can never escape sa mga problema, sa mga pagsubok na yan sa buhay natin. Kaya yung dapat na lagi nating alalahanin na may Diyos tayo na source ng liwanag na yan. Kaya gumising tayo sa mga oras na ito, gisingin natin yung mga tulog nating mga puso
tulog nating mga spiritual na buhay. At huling katanungan na sino yung tao na gusto ng Diyos na maabot ko ng liwanag mo? Diba? Kasi sabi naman ng Panginoon ay hindi siya nagpapabaya, lahat gusto niyang maligtas. Kaya mga kapatid, babalik ang hari, kaya asahan natin na dapat ay lumiwanag tayo, kailangan nating tumayo, magliwanag dahil kasama natin ang hari. Kasama natin ang Diyos na magbabago sa ating lungsod, sa ating bayan man. So, preparing the cities for the return of the King also means preparing your heart, preparing your lifestyle, preparing your worship, preparing your obedience, and preparing your character. So, yun lamang po yung aking maibabahagi para sa first part ng ating exhortation sa gabing ito. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat. At para po sa pagpapatuloy ay binibigay ko na po kay Brother Vince. Ayan, so maraming salamat, Sister Den, sa unang bahagi ng exhortation. Ayan, so gising pa ba ang ating mga live audience dyan? Okay pa ba kayo dyan, guys? So, hindi pa tapos ang ating exhortation sa mga oras na ito. At muling i-remind ko po sa inyo yung hashtag of the day natin dyan. So, mag-comment kayo dyan sa baba ng hashtag na 3 words na sa tingin nyo na parang pinaka-mensahe natin sa gabing ito, okay? So, mag-comment lamang kayo dyan. Kahit ilang comments pa yan sa comment section ng 3 words, yan. Basta yung clue is 3 English word, pero hindi naman siya malalalim. Mga lang siya, mga easy words, ganyan. Na parang nagre-reflect din naman sa overall message natin sa gabing ito, okay? So, manatili lamang gising, awake, at magsubaybay sa live natin sa gabing ito. At para pa sa papatuloy, another clue po is nandun siya sa fruit of the spirit. Yan. Yung ibang word, nandun po sa fruit of the spirit. Yan. Yan ang ibang clue. Mga simple words lang din. Ayan. So, sa verse 4 po, sabi dito, lift up your eyes and look around. They will gather and come to you. Your sons will come from afar and your daughters will be carried on the arm. So, sabi sa Tagalog, imulat mo ang iyong mga mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon, sila'y pumaroon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay nagmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. So, dito po sa verse 4, mayroon po akong sa inyong i-share din na mga key points na pwede nating makuha yan from this verse. Ang una po dyan is God's faithfulness in restoration. Yan. Alam naman natin na God is faithful sa kanyang mga pangako and He will restore His people. So ito naman, this encourages us to trust in His plans and timing. Yan. Kasi nakita naman natin kanina sa Isaiah 60 na originally spoken to a people who were broken, scattered, and feeling hopeless. So maraming taon silang nagkasala, napahiwalay sa Diyos at nakaharanas ng hirap. Pero sa gitna ng kadiliman, sinabi ng Diyos, tumingin ka pataas. Pero hindi naman siya literal na parang tumingin ka sa taas tapos mag-wonder, ganyan. Parang lang din siya, symbolism baga minsan sa atin kapag nawawalan na baga ng pag-asa. Parang yuko na lang, ganyan. Pero ang sign din naman baga na may pag-asa na tayo or kakaroon na tayo ng pag-asa kapag parang nilift up natin yung natin, eyes, and yung talaga parang tumingin taas as a sign na mayroong pag-asa. Kasi ang Lord is is not yet done. Hindi pa tapos ang kwento. Yan. Ang Lord ay may ginagawa pa sa buhay natin. Kaya ayon, marami sa atin minsan galing sa sirang relasyon or mga sirang pagkatao man or sirang pananampalataya. Siguro na-feel mo na parang malayo ka sa Diyos, far from God, ganyan. Maybe nasaktan ka ng buhay, baka feeling mo na naging hard na sa iyong life minsan or nagkamali ka ng malaki. Pero ito yung katotohanan na ang Diyos ay tapat. At ang Diyos ay nagbabalik o nag-restore ng nasira. Ayan, dito sa Bible, marami tayong
makakita na kung paano ni-restore ang Panginoon. For example, lang andyan yung Israel from exile. Yan, God restored Job from loss. Yan, God restored Peter from failure. And also, God restored Paul from sin and violence. And most importantly din naman, yung ngayon sa atin, God restores sinners, tayo, to Himself sa pamagitan ni Jesus Christ. Yan. So kung feeling mo malayo ka sa Diyos, feeling mo lang yan. So wag tayong magbase sa kung ano yung na-feel natin, di ba? Kasi katotohanan is nandyan si Jesus, siya yung daan natin. Ang pangalawang key points naman is yung spiritual family. Yan. So yung imagery or yung parang matalinhagang paglalarawan dito ng sons and daughters, returning can also be seen as a metaphor for the spiritual family of believers. Yan. We are called din naman kasi to welcome and embrace those who come to faith. Yan. So kapag sinabi ng Diyos na your sons and daughters will come, hindi lang ito patungkol sa mga sa physical Israel or sa mga kadugo lang natin, ganyan. Ito ay larawan ng lahat ng tatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So Jesus says na sa John 1:12, di ba po, baga, whoever believes in me becomes child of God. Kung sino, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So, nandito tayo sa spiritual family. Pero ano ba yung mga katangian nito, ng spiritual family na ito, na meron tayo? So, una na dyan is yung unity in Christ, pagkakaisa, kasi we as believers are described as being one body o isang katawan kay Kristo, which each member belonging to all the others. Sabi nga sa Romans 12:5, yan, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. So itong unity na ito, yung pagkakaisa, is not merely organizational lang or sa mga organisasyon lang, pero deeply spiritual. Yan, rooted in the shared life of Christ. Yun, pinag-isa tayo ni Kristo. Pangalawang characteristic is love and support. Yan. So the spiritual family is marked by love. Yan, by love and mutual support. Yan, syempre dapat hindi nawawala yung pag-ibig sa atin, yung love. Yan. Sabi nga sa 1 John 4:7, yan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Yan. And also, yung love na ito, yung pag-ibig na ito is sacrificial and seeks the well-being of others. Hindi na ito patungkol sa sarili natin, kundi sa well-being ng iba, na nagre-reflect din naman sa pag-ibig ng Panginoon. And also, yung pangatlo is yung shared mission. Yan. So, members of the spiritual family are called to a shared mission din naman, which is itong pag-spread ng gospel and making disciples of all nations. And even itong pag-share natin sa Speak Life ay isa na din itong paraan para din ma-spread din naman yung gospel. Yan. Tapos yung pang-apat na characteristics of the spiritual family is of course yung spiritual growth. Yan, dapat di yan mawala sa atin. So tinutulungan nating lumago dapat yung isa't isa. Yan, hindi tayo naghihilaan pababa, kundi naghihilaan dapat or inaanundan yung iba, nilift din natin yung others, di ba? Sa atin namang mga Pilipino, nauso yung crab mentality. Kung familiar po kayo dyan, parang kapag minakita natin umaangat yung isang tao, parang minsan sinisiraan natin para lang mababa talaga yun. So, it's very unethical. Yan. So, sa atin, bilang nasa spiritual family, is dapat tinutulungan natin yung bawat isa na lumago. Sa pamagitan ng pagpapaalalahanan sa bawat isa, papalakas ng loob. Yan. Sabi nga sa Hebrews 10:24, at ating isaalang-alang kung papaano gisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Yan. And also, to bear one another's burden. Yan. Sabi nga sa Galatians 6:2. Yan. Fostering an environment of accountability and encouragement. So, yun yung mga ma-share ko sa yung characteristics na kailangan ng anak or katangian of the spiritual family. Una, unity in Christ, love and support, and shared mission, and spiritual growth. Tapos yung next key point is, dito sa verse 4, is yung active participation. Yan. So,
tayo bilang believers, we are called to participate din naman in God's work of gathering His people. Yan. This involves evangelism, pag-ebanghelyo, yung discipleship, and also fostering community. Yun nga, kagaya ng banggit ko din sa recap kanina, hindi lang din tayo taga-upo or taga-ng simbahan. Meron din naman tayong gampanin na kailangan na mag-participate tayo, maging active, sabi nga kanina, hindi maging passive. Yan. Hindi lang kasi yung pastor o yung mga minister yung may karapatan na maging active sa simbahan, hindi lang yung mga leader natin, kundi tayo din namang lahat ng tumanggap sa Lord o may relationship sa Lord ay tinawag upang makibahagi din sa gawain ng Diyos. Yan. Kasama na dito yung pag-share ng gospel, pag-pray sa bawat isa. Yan. Pag-encourage ng mga kapwa natin believers, and also helping the broken, yan, loving the forgotten, and also reaching the lost. Pero minsan, baka iniisip natin, parang ayoko pa, parang hindi pa ako ready sa mga ganyang bagay. Di ba? Minsan yung mga ganun tayong iniisip. Pero ito yung katotohanan, sinasabi ng Panginoon na God does not call the qualified. Hindi kailangang ka-perfect ka muna para kagamitin ng Panginoon. But He qualifies the called. Yan. So it reflects a commitment to living out one's faith sa community with others. Yan. And also fulfilling the mission of the church as the body of Christ. And moving forward po sa verse 5, sabi dito, then you will look and be radiant, and your heart will tremble and swell with joy, because the riches of the sea will be brought to you, and the wealth of the nations will come to you. Sa Tagalog, kung magkagayon ikaw ay makakakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak, sapagkat ang kasaganahan ng dagat ay dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Yan. Dito naman po, para sa key points natin dito, una is yung radiance and joy in God's promises. Itong radiant kanina na banggit naman natin ito, ibig sabihin nito ay yung nagliliwanag, shine, ganyan. Hindi dahil sariling lakas natin, sariling liwanag natin, hindi dahil sa liwanag ng Diyos na sumisinag. Yan. And also, yun nga, kapag tumingin tayo sa Panginoon, yun, meron liwanag, may pag-asa, may hope. Yan. May saya na hindi kayang ibigay ng mundo. Kasi dito sa mundo is puro mga temporary things lang, ganun. Ang tunay na saya at liwanag ay hindi galing sa achievements natin, pera o relasyon. Although nakapagbigay siya ng temporary joy, ganyan. Pero ano talaga yung totoong kaligayahan is yung relationship natin sa Panginoon. Yung hindi galing sa mga na-achieve natin sa buhay, sa kung gaano man karami ang pera natin o relasyon. So galing ito sa Diyos na nagmamahal at tumatawag sa atin pabalik sa Kanya. So the promise of future glory should fill believers with hope, with hope, pag-asa, and joy, yung kagalakan, knowing na yung God's plans for His people are filled with abundance and blessing. Nandun naman talaga yung blessings ng Panginoon para sa atin. And next key point is yung sa inclusion of the nations. Yan. Kasi yung plano ng Panginoon ay including yung lahat ng bansa, all nations, and as believers, we are called to be a light to the world. Yan nga, sa banggit kanina. Drawing others to the glory of God. So makikita natin ang napakalaking katotohanan tungkol sa heart ng Panginoon, yan, sa puso ng Diyos, na hindi lang para sa Israel yung kaligtasan, hindi lang para sa bansang ito, na mga sinabing bansang pinili or bansang kung ano pa man, ganyan. Kundi para ito sa lahat ng tao, para ito sa lahat ng lahi, lahat man ng bansa, anumang wika, yung edad, walang pinipiling edad, and also yung background, yan, kung ano man mga past, ganyan. Kasi yung gospel ng Panginoon is universal. Yan. Pangkalahatan siya. Hindi ito para sa nagsabing mabait lang, yan. Or mga nababait-baitan, hindi lang yun para sa kanila. Hindi lang ito para sa mga nag-aaral ng Bible. Na, parang hindi na kami yung parang ganyan sa mga walang ganyan. So, hindi lang ito para sa mga malinis ang buhay. Alam naman natin na lahat naman tayo is nagkasala at wala talagang
pwedeng magmalinis sa atin. Kaya ito ay para sa lahat talaga. So including you, kung first time mo man makanig ng ganitong mensahe na ang gospel ng Panginoon talaga, ay hindi lang ito basta para sa amin lang, kundi para din naman sa ating lahat. Yan, maging dito man sa mga nanonood ngayon sa live stream na ito. So at bilang mga mananampalataya, yan, tinawag tayong maging ilaw sa mundo, yan, magpakita ng pag-ibig ng Diyos, yan, whether sa mga kapitbahay man natin, sa mga kaibigan, classmate, makatrabaho, sa campus man, or sa community. Yan. And also, yung last key point ko na dito is yung spiritual wealth over material wealth. Yan. 'Di ba? Kasi kung babasa natin yung talata doon, parang yung nababanggit na kayamanan. Yan. Pero yung pinapakita dito ay mas mahalaga ang kayamanang spiritual kaysa material. So dahil naman natin na yung material na bagay, ito ay nauubos, nawawala, and even nananakaw, yan. And also nabubulok. Pero ang kayamanang spiritual, yung mga kapayapaan na hindi nabibili, yan, yung mga pag-asa na hindi nawawala, and yung lakas na hindi galing sa sarili, and also yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago. Yan. And yung buhay na walang hanggan sa pamagitan lamang ni Kristo. Yung makayama ng spiritual na hindi nawawala. Yan. Ang tunay na kayamanan ay yung relasyon natin sa Diyos, hindi ito yung pera natin. Yan. Sinabi nga sa Matthew 6:20, nagbanggit dito na mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Pero hindi ito literal na yung pera mo is meron kang separate box o ito pa to sa langit. So, hindi po yun ganun na literal na mag-ano ka ng alkansya para sa langit. Hindi po yung sinasabi dito. Okay, so ito yung kayamanang hindi lumilipas, yung buhay na kasama ang Diyos ngayon at magpakailanman. Yan. So, yun lamang po yung key points na may share ko din sa inyo from these two verses, verse 4 and 5. Una is yung God's faithfulness and restoration. Pangalawa, spiritual family. Pangatlo is yung active participation. Pang-apat is yung radiance and joy in God's promises. Panglima, yung inclusion of the nation. And also yung last is spiritual wealth over material wealth. Yan. So para naman po sa natin ngayon, sa final challenge natin tonight or kumbaga personal reflection na lang or mga question yan. So yung unang question sa atin is, saan nakatingin ang puso mo ngayon? Yan, sa problema ba o sa mga pangako ng Panginoon? Nakapokus lang ba tayo lagi sa problema? Yan. Or meron tayong hope, yan, pag-asa sa pangako ng Panginoon. Yung pangalawa naman is, paano mapapakita ang liwanag ng Diyos sa buhay mo ngayong linggo? Diba, kanina pa natin pinag-uusapan yung about sa pag-shine, pagiging liwanag sa iba. Pero paano nga ba? Paano ba ito mapapakita yung liwanag ng Diyos sa buhay mo? Masusunod man na araw, ganyan. Also, yung pangatlo is, ano ang kayamanang hinahabol mo? Ito ba ay material or spiritual? Diba? Ano bang mga kayamanan yung mas pinapahalagahan natin? Tapos yung pang-apat is, meron bang taong kailangan mong abutin para makita nilang ilaw ng Diyos? So, meron bang kinoconvict sa'yo ang Lord na mag-reach out sa ganitong tao o abutin man para at least makita nila yung liwanag ng Diyos na nasa iyo? So, yun yung mga question na natin. May reflect sa gabing ito. And so para po sa pagtatapos natin, tayo po ay manalangin for the closing prayer. Ayan po. Hello, Jesus. Minsan sa Panginoon, sa gabing ito, Lord, patuloy kami na po nagpapasalamat sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa amin patungkol sa pagiging liwanag namin sa ibang tao, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng liwanag para maliwanagan din yung iba, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po yung maging personal sa buhay namin, hindi lamang namin ito napakinggan,
kundi patuloy na magkaroon ng bunga, Panginoon, sa pang-araw-araw naming ginagawa. Ikaw po ang patuloy na makita sa amin at patuloy na magliwanag, Lord. Maging sa natutunan namin sa gabing ito, na ito'y tumimo sa aming puso't isipan, Panginoon, talagang ito'y naunawaan namin at hindi lamang hindi lang pumasok sa kabilang tenga at lumabas sa kabila, Panginoon, kundi ito'y magkaroon ng personal impact sa amin, Lord God. Patuloy niyo po kaming tulungan sa mga pinagdadaanan po ng bawat isa sa amin. Patuloy po lamang kami gamitin, Panginoon, para sa sa iyong kalooban, Panginoon, kung ano man po ang nais mo na gawin namin. Ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa sa amin, Lord, at kumilos, Lord God, sa buhay namin. Kung at dakilan ka, Panginoon, sa iyo lang pinagkakatiwalaan namin ang lahat sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, salamat sa Panginoon sa gabing ito. Ito pa, buhay pa ba kayo dyan, guys? Dahil i-reveal natin yung kanina ko pang binabanggit na hashtag of the day natin. So, naway, naintindihan natin yung message ng Lord sa gabing ito. At ang natin, hashtag natin for tonight is hashtag love, joy, hope. So yan, yung love natin sa sa iba, yan, sa pagkikare din natin sa iba, yung joy, yung kagalakan, and also yung hope, yung pag-asa natin sa Panginoon. Yan, sabi nga din dun sa kanta is tayo na sa liwanag. So magiging tama ang lahat kasi ang Lord natin is the way, the truth, and the life. Yan, tapos nabanggit din dun sa lyrics na sana yung ating taglay ang liwanag ng Diyos. Yan, nabanggit ko na mag-shine. And also, sa Kanya ay pag-asang hindi nauupos. Tapos, ay pa sa lyrics, sabay-sabay na tayong bumangon or mag-arise. Yan. So, purihin ang Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay dadako na sa inaabangan ng lahat. Walang iba kundi ang oras. Yes naman. Ayan po, shout out sa ating, unahin ko na po, shout out sa ating mga Figures of Men, Pastors, and Churches. Yan, sa ating Piduran Church, si Pastor Carl Sandigan, sa Padian Church, Pastor Bong Flores, sa Tapel Church, si Pastor Vicente and Pastor Berting Salisi, sa Burias Church kay Pastor Alvarico Flores, sa Dulong Crusher Church kay Pastor J. Lumen, and also sa FOMB Antipolo kay Pastor Alvin Chin and Pastora Mirna Halcoy. Ayan, at sunod naman po sa ating mga FOM outreaches and mission station. Sa Mendoza po, Pinagmisahan, Veterans, Padilla, Tanay and Binangonan, Cubao, Burias, DS Japan, at Lawinon sa Piduran po, at sa Tapel po sa bundok ni Tatay Jose sa Zone 2. Shout out po sa inyo. Next po. Yan, and also shout out din sa nagbigay ng hashtag sa atin sa gabing ito kay Pastor J. Lumen. Sabi niya, hashtag Rise and Shine. And kay Ate CJ, na hashtag Shining Shimmering Splendid. Ayan, so salamat po sa inyo. And also shoutout ko din muna kay Shane Armero. Yan, naano ko po siya na mag-release ng mga shoutout natin sa gabing ito. And also kay Jubel Rio. Hello sa inyo. Salamat. Salamat po sa pag-assist sa pag-shoutout namin. Para po sa inyo pang shoutout. Ayan, shoutout po kay Ate Jess Cabillar Jezzy, kay Pastor J. Lumen, kay Sister Mary Rose Teves,
kay Jasmine Villegas, shout out Ate Ja, kay Sister Marita Jimmy, kay Ate CJ Hernandez, kay Ate Lai, Ate Hazel Ann Paulo, kay Sister Shirley Lancaster, kay Sister Betchay Flores, shout out po Ate Bet sa Morocco, at kay Sister Rita Bersabe, kay Brother JC Hernandez, kay Shine Armero, kay Sister Jess Lahoy, kay Pastor Ramirna Halcon, kay Sister Lois, shout out po Mami Lot, kay Sister Leia Joy Salisi, at kay Sister Arlene Lego, kay Sister Irene Dianan Hinda, kay Brother Jake Verano, kay Sister Susan Fernandez, kay Sister Morena Flores, kay Sister Vicky, shout out po, kay Ate Ana Recuerdo, kay Sister Jessa Palapar, kay Althea Malakas, shout out po sa inyo dyan sa Mapanike, kay Sister Josephine Lumen, kay Ate Nori Ilano, kay Sister Kim Jing, kay Fatima Bantoy, ayan, shout out sa inyo sa Youth ng Kapel, at kay Erizandro Reyes, at kay Sister Elizabeth Paraíso. Ayan, at see you po again tomorrow sa ating Speak Live Day 90. Abangan po natin kung sino ang mag-speak, mag-share sa inyo bukas. Thank you po sa panonood and God bless you. Ayan, maraming salamat po sa ating 20 viewers sa kasalukuyan. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay ng ating Speak Live. Sa mga nag-share, nag-tag at mention at sumubaybay hanggang dulo, maraming salamat po sa inyo. And God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. See you po bukas para sa ating Day 90.